Shinben Book 1, Chapter 19. Isang malakas na pagpalakpak ng isang beses ang biglaang ginawa ng coach ng CLCC ang kumuha ng atensyon sa lahat ng mga nasa gym. Pinatayo nga niya lahat ng kanyang mga players at pinaikot. Doon ay may iminustra ito at umikot sila. Pagkatapos noon ay nag-akbayan ng mga ito. Hindi pa tapos ang laban. Sander, umayos ka. Tandaan mo ang goal natin. Wika ni Coach Wilson. Gusto ba ninyong matalo kayo ng sisa? Dagdag pa nga ng coach na nagsalita sa loob ng kulungang nilikha ng kanilang pabilog na pag-aakbayan. Hindi coach, matalo na kami sa ibang team, huwag lang sa sisa. Seryosong winika nga ni Sander. Ganon din nga ang naramdaman ng mga kakampi nito. Naiinis man si Sander sa mga kakampi niya pero wala siyang choice dahil sa huli aasahan din niya ang mga ito. Bago nga magbitawan ng buong team ng CLCC ay isang malakas na hiyaw pa ang pinakawala ng mga ito. Naging dahilan din nga iyon upang mapacheer ang lahat ng kanilang mga supporters. Pinagmasdan pa nga ni Coach Wilson ang kanyang first five. Nginitian niya ang mga ito ng marahan at pagkatapos ay nagsalita. Gamitin ninyo ang 3-2 zone defense. Seryosong winika nito at napatango naman ang kanyang mga players. Samantala mula naman sa bench ng sisa, tila makikita nga sa itsura ng mga players nila ang kasiyahan. Nangangamoy na ang panalo para sa kanila. Tinambakan na kasi nila ang CLCC. Para sa kanila ay sure win na itong may ituring. Huwag muna kayong magsaya. Sambit naman ni Coach Eric na tumingin pa nga sa oras sa itaas ng gym. Hanggat hindi nagiging 0 ang oras ng game na ito, marami pa ang pwedeng mangyari. Idinagdag man ito na seryoso pang pinagmasdan ng kanyang mga players. Napatingin naman sa kawalan si Kunanan. Tama raw ang sinabi ng kanilang coach. Masyado pang ang maaga para mag-celebrate. Siguro dahil na rin iyon sa history ng mga kakampi niya. Mga kakamping hindi pa nakakalasap ng pagkapanalo sa CBL. Ipagpapatuloy namin coach ang ginagawa namin. Team, ako ang bahala sa rebounding. Nakangiting wika nga ni Alfante sa mga kasama niya. Hindi mo na kailangang rumebound. Sisiguruhin kong papasok ang bawat tira ko. Kampante namang wika ni Romero na tumayo na para pumasok sa loob ng court. Ricky, tumayo ka na, maglalaro ka uli. Kagaya ng dati, bantayan mo si Castillo. Sambit naman ni Coach Eric sa binata. Doon ay tumango naman ito at tumayo na. Sandali rin niyang pinagmasdan ng kanyang mga kasama. Marami nga sa mga ito ay masaya dahil lamang sila. Doon ay napatingin din nga siya sa loob ng court. Ano kaya ang pakiramdam ng manalo? Ito na lang ang naitanong niya sa kanyang sarili na naglakad na rin patungo sa loob. Ngunit bago iyon ay may isang malanghel na boses ang biglaan pang tumawag sa kanyang pangalan. Ricky! Natigilan nga siya dahil doon. Kilala rin niya kung kanino nang galing iyon. Nilingon niya nga iyon at nakita niya ang isang dalagang nakasuot ng pang-cheering. May hawak din tong pom-pom sa dalawang kamay. Nginitian siya nito, sabay sabing, "Galingan mo!" Nang marinig iyon ni Ricky ay tila may kung anong tumama sa kanyang dibdib. Doon ay sinuklian agad niya ng ngiti ang sinabing iyon ni Mika. Sinundan niya rin iyon ng isang thumbs up. "Oo, gagalingan ko. Panoorin mo ako, Mika ko." Sabi pa ni Ricky sa sarili na punong-puno ng kumpiyansa matapos marinig ang dalawang salitang iyon mula kay Mika. May pag-asa pa. Hindi pa siguro ako dapat magpatalo. Kahit pa siya ang number 1 player sa CBL. Tumunog na nga muli ang silbato ng referee. Hudyat nga yun na magsisimula na ang third quarter. Ang mga nanonood ay kanya-kanya na ng diskarte upang mag-cheer. Ang maliit na bilang naman ng sisa supporters ay hindi na rin nagpapadaig na pinangungunahan ng fans club ni Romero. "Pupuntos tayo team, ayusin ninyo." Bulalas ni Castillo na sinambot na nga ang bola mula sa inbound. Mabilis naman nga siyang dinikitan ni Ricky matapos iyon. "Masyado kayong advance mag-celebrate. Ipapalasap ko ngayon sa inyo ang pagkatalong hindi ninyo malilimutan." Sabi nga ni Castillo sa sarili at doon ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga paa. Binabaan din niya ang dribbling at mabilis niyang naitawid ang bola sa gitna. Lumapit din siya sa basket sabay talikod kay Mendez na dumidepensa sa kanya. Pinostehan nga niya ang kanyang defender. Naglagay nga rin kaagad ng pwersa si Castillo sa kanyang galaw at ginitgit pa atras si Ricky. Pinilit namang labanan ni Ricky iyon ngunit naunahan siya sa pwestuhan ng kanyang binabantayan. Nag-alangan ang depensa ni Mendez at nawalan ito ng balanse dahilan upang tulungan na siya ni Alfante.
Doon na nga mabilis na umikot pa kaliwa si Castillo. Sinalubong naman siya ni Alfante na hamak na mas matangkad sa kanya. Subalit, isang mabilis na pasa ng bola papunta sa likuran ng center ng sisa ang ginawa ni Castillo. Pinadaan nga ni Castillo ang bola sa pagitan ng mga binti ni Alfante. Dumagundong din kaagad ang malakas na cheer ng mga taga CLCC nang masambot iyon ni De La Cruz. Doon nga ay tumalon ito at libreng inilagay ang bola sa basket. Nice pass. Nag-aapiran pa nga ang dalawa pagkatapos at mabilis na bumaba para sa depensa. Sorry, nasambit na lang ni Ricky kay Alfante. Ngumiti naman si Reynan at tinapik sa balikat si Ricky. Okay lang yun pre, babawi tayo. Doon ay kinuha na ni Alfante ang bola at ipinasa kaagad kay Cunanan. 50-40. Ibinaba ni Cunanan ang bola at napahinto siya nang mapansing tila may tatlong pader ang nakaharang sa kanya sa harapan ng 3-point territory. Makikitang nasa gitna ang sentro ng CLCC na si De La Cruz at nasa magkabilang tabi nito sina Marquez at Santos na ang agwat ay tigi-isang dipa. 3-2 zone defense. Sambit naman ni Coach Eric. Isa itong depensa para kontrahin ang outside shooting nila. Nasa magkabilang side sa likod naman sina Castillo at Michael Santos na handang pasukin ang sino mang lalapit sa basket mula sa weak sides. Itinaas nga rin ang tatlong front defenders ang kanilang mga kamay at iginalaw. Tila sinarhan noon ng vision sa basket mula sa mga shooters kapag mapapalapit sa kanila. Napakadaling lusutan niyan. Bulalas naman ni Cunanan at isang malikot na dribbling ang ginawa nito. Dumiretso nga siya sa gitna at pinasayaw ang sentro ng CLCC. Ngunit binigyan naman ni Marquez ng help defense ang kakampi na naging dahilan upang matrap nila si Cunanan. Doon na nga napatakbo si Romero para hingiin ng bola rito. Ngunit biglang nawala iyon sa kamay ni Cunanan nang pinuntahan din ito ni Castillo at tinapik palayo. Doon ay maliksing hinabol ni Santos number 8 ang bola at nagsitakbuhan ng lahat pabalik sa side ng CLCC. Depensa! Sigaw ni Alfante. Si Ricky at Romero naman ay mabilis na nakababa. Doon ay dinipensahan nila ang parating na si Santos. Nasa likuran nga rin to sina Carl Santos at Castillo. Hinahabol naman ng mga ito ni Cunanan at Alfante. Dumadagundong din ang malakas na cheer sa buong gym at naging makapigil hininga ang sunod na mga nangyari. Iginalaw ni Santos number 8 ang kanyang kamay at nilingon ang pwesto ni Castillo na nakaabang na ang mga kamay. Napasunod doon si Cunanan ngunit isa lang pala iyong peke. Ipinasa pala nito ang bola sa isa pang Santos. Ito nga ngayon ang hinabol ni Ricky. Mahigpit nga ang hinawakan ni Carl Santos ang bola at tumalo ng mataas. Si Carl Santos, isang player ng CLCC na may kataasan ding tumalon at kaya nga nitong gumawa ng dunk. Sinabayan nga ni Ricky ang pagtalo nito at nagbungguan ang katawan nila sa ere. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mas may buwelo si Santos. Bumulusok nga ang kanang kamay nitong may hawak sa bola patungo sa basket. Nadala rin ito ang katawan ng 5'6" na si Mendez at doon na nga nito ginawa ang isang slam dunk. Bumagsak si Mendez sa ibaba at bumiti naman si Santos sa ring nang wala pang 2 segundo. Pinagmasdan din ito ang bumagsak na defender. Doon na nga rin kumawala ang napakalakas na cheer mula sa CLCC. Dahilan din iyon upang hindi na marinig ng mga players ang tunog ng silbato ng referee. Isang foul nga ang itinawag kay Mendez at nabigyan pa ng bonus free throw si Carl Santos at pumasok din iyon. Ang magkapatid na Santos ng CLCC. Ang connection nga ng magkapatid sa loob ng court ay tila may mensaheng nais ibigay sa kalabang team. 43-50 ang naging score matapos iyon. Tila masakit na pagbagsak naman ang nangyaring iyon kay Ricky. Napahimas na lamang siya sa kanyang likod habang tumatakbo. Doon nga ay nilapitan din siya ni Romero. Huwag mo nang sabayan kapag ganong tira ang gagawin nila. Baka hindi ka makapaglaro kapag sinubukan mong depensahan ang ganong klase ng opensa. Paalala nito kay Ricky. Isang tapik sa balikat din ang ibinigay niya kay Ricky bago tuluyang bumaba sa side nila. Naging pahirap nga sa Siso ang 3-2 zone defense na ginawa ng CLCC. Lalo tumaasa lang sila sa outside shooting. Habang tumatakbo ang oras ng third quarter ay tila mas tumatagilid sila sa laban. Naitabla nga ng CLCC ang score sa 50 sa nakalipas na 3 minuto. Napatawag na tuloy si Coach Eric ng timeout para putulin ang momentum ng kalaban. Napaupo naman kaagad si Ricky. 2 fouls na nga kaagad ang naitawag sa kanya sa loob ng oras na iyon. Mas napagod din siya magmula ng dakdakan siya ni Santos. Ang bilis kasi nitong inalis ang kanyang kumpiyansa para nagkaroon siya ng mentality na hindi lahat ng player ay kaya niyang depensahan.
Halata rin kasi sa katawan ni Santos na batak ito sa mabibigat na gawain. Kaya kahit anong dikit niya o subukang pigilan ng gagawin nito ay nahihirapan siya. Ricky, magpahinga ka muna, wika ni coach sa kanya. Nakita kasi ni Coach Eric ang ginawa ng CLCC. Bukod nga sa 3-2 defense, ang switching ng players ay naging kahinaan din ng kanyang team. Si Carl Santos ang pinapatao nila kay Ricky kapag nasa kanila ang opensa. Isa pa, hindi na rin si Castillo ang naging focus ng opensa ng CLCC. Kailangan natin basagin ang 3-2 defense nila. Sambit ni coach at ipinasok niya si Rodel Salameda. Dalawang center at inilabas din niya si Ramil Reyes dahil wala itong magawa sa depensa ng kalaban. Ipinasok din ito si Benjusi na kahit hindi kagalingan sa depensa ay may maiitulong naman daw ito kahit papaano. Pinanatili niya naman sina Romero at Cunanan sa lineup dahil kailangan nila ng scoring. Bago nga pumasok sa loob ng court ang dalawa ay sandali ring kinausap ito ni Coach Eric. Kayong dalawa ang pinakamagaling na players ng Sisa. Seryosong pinagmasdan ni Coach Eric ang dalawa at tinapik sa balikat. Basagin ninyo ang depensa nila. Kayo lang ang makakagawa niyan. Nagkatinginan sina Romero at Cunanan na tila nagkaintindihan. Doon ay seryoso nga nilang pinasok ang court. Napansin naman ni Coach Eric ang tila pagtamlay ni Ricky habang nakaupo at nagpupunas ng pawis. Dito niya makikita ang pagiging baguhan nito. Mabilis daw itong mawala ng kumpiyansa sa kaunting kamalian, pero alam ni Coach na kailangan ito ni Ricky. Kailangan ito ng binata para matutong maglaro ng basketball. Ricky, okay lang yan. Marami ka pang dapat matutunan. Sa ngayon, panoorin mo muna sila. Iyon na lang ang nasabi ni Coach sa binata at muling itinuloy na nga ang laro. Nag-iba na ng pwestuhan ng depensa ng CLCC. Nasa likuran na nga nito ang dalawang matangkat at ang mga backcourt players naman ang nasa unahan. Iyon ay upang bantayan ng ilalim dahil matangkad ang lineup ng Sisa sa pagkakataong ito. Binabantayan nga ngayon ni Castillo si Cunanan. Maingat ang ginagawang dribbling niya upang hindi siya masundutan. Patuloy rin naman sa pagtakbo paikot si Romero na pasimple rin niyang pinagmamasdan. Naalala niya nga nang nasa CU siya ang paraan kung paano basagin ang 3-2 defense. Doon ay binilisan niya ang dribbling at tumakbo sa left side ng court. Lumayo nga papunta sa corner si C na mabilis na dinepensahan ni Santos number 33. Lumayo ito upang hindi ma-double team si Cunanan. Kasunod naman noon ay biglang nag-drive ng bola pabalik sa gitna si Cunanan. Binabantayan nga siyang mabuti ni Castillo. Tumakbo naman papunta sa likuran niya si Romero at tila nagpakiramdaman ng dalawa. Madikit din nga ang depensa ni Santos number 8 kay Romero. Doon nga ay mas lumakas at bumilis ang dribbling ni Cunanan. Naging mas malikot siya. Gumagalaw rin si sa corner para hindi maka-help defense ang defender nito. Ito ang butas na nakita ni Coach Eric kay Mendez. Hindi threat sa pagpunto si Ricky, kaya mabilis na mado-double team ang sino man kina Romero at Cunanan. Ngumisi na nga si Cunanan. Kumpiyansa na siyang malulusutan si Castillo. Mabilis nga siyang tumaliko dito, kasabay ng paggalaw pakaliwa sa bola. Napasabay nga si Castillo roon ngunit biglang ibinali ni Cunanan ng dribbling pakaliwa nang humarap na siya at nalampasan nito ang defender. Doon nga ay mabilis siyang hinarangan ni Michael Santos at doon na nga rin napangiti ng marahan si Kier. Isang mabilis na pasa nga sa corner ang kanyang binitawan. Doon na nga nasambot ni Romero ang bola. Tumingin pa ito sa guhit at nang masiguro na ang mga paa niya ay lampas sa 3-point line, ay doon na niya iyon binitawan. Ang tres na iyon na nagpatahimik sa mga taga CLCC. 53-50. Nagpatuloy nga ang laro sa mga play ni na Romero at Cunanan. Nakalamang din sa rebound ng Sisa, ngunit sadyang matinig nitong si Castillo. Binuhat nga nito ang opensa ng buong team ng CLCC. Ito naman na naging weakness ng lineup ng Sisa. Walang Mendez na gumagwardya sa star player ng CLCC. Naging maganda nga ang palitan ng puntos habang tumatakbo ang oras. May mga oras din nga na maganda ang depensa ng dalawang team sa isa't isa. Si Romero at Cunanan, hustle kung hustle. Ganon din naman ang team ng CLCC. Wala silang sinasayang na possession, habol kung habol talaga sila sa bola. Sa natitirang 10 segundo nga ng third quarter, ay doon mas lalong ipinakita ni Castillo na hindi siya mapipigilan ng kalaban. Isang mabilis na dribble ng bola pakaliwa ang kanyang ginawa. Sinundan niya iyon ng biglaang pagpapatalbog ng bola sa kanyang likuran patungo sa kanyang kanan. Kontrolado nga niya iyon kahit kumakaripas siya ng takbo habang binabantayan ni Cunanan. Muntik pa nga magdagasa si Cunanan pero hinabol niya pa rin ang bola. Ngunit nginisian naman siya ni Castillo na biglang bumagal sa paggalaw.
Pinatalbog nito pabalik ang bola at pagkatapos ay pinatalbog naman niya ng mabilis pauna. Lumampas nga ang bola sa tagiliran ni Cunanan. Mabilis nga nilampasan ni Castillo ang defender at tila wala siyang kapaguran. 5, 4, 3. Mabilis siyang hinarangan ni Romero na seryosong seryoso kahit pawisang pawisan. Nagdilim naman ang paningin ni Castillo. Gumalaw siya pa kaliwa. Doon ay bahagya naman siyang dinikitan ni Romero ngunit bigla siyang umikot pa kanan. May puwersa iyon kaya hindi nakahabol basta si Romero. Isang spin move crossover ang ginawa ni Castillo na nagpatayo sa marami niyang supporters. Naratingan ni Castillo ang 3-point arc na may isang hakbang pa ang distansya. Doon nga ay pinakawalan na niya ang bola kasunod ng pagtunog ng buzzer. Pagkalapag niya ay siya rin paghalit ng bola sa basket at ang buong taga CLCC ay nagwala matapos iyon. Napasigaw pa si Castillo matapos iyon at nagsitakbuhan sa kanya ang mga kakampi niyang tuwan-tuwa. Napabalik na lang nga ng bench si na Romero at Cunanan matapos iyon. Wala nga silang nagawa sa ginawang iyon ni Castillo. Natapos nga ang third quarter sa score na 64-70 pabor sa CLCC. Buhat na buhat ni Castillo ang kanyang team dahil nagtala na siya ng 33 points pagkatapos ng quarter na iyon. Mabilis na nagsiinuman ng tubig ang mga players ni Coach Eric. Hindi na nga niya basta maipasok ang iba niyang reserves dahil ang bawat possession sa game ay crucials. Isang pagkakamali kasi ay pwedeng mapunta sa CLCC ang lahat ng momentum. Isang player lang talaga ang naiisip niyang ibalik. Si Ricky lang ang nakikita niyang pwede niyang ipasok sa game na ito at ito lang ang nakikita niyang pwedeng makapigil kay Castillo. Si Sander Castillo na walang kapaguran. Masyadong malakas si Castillo. Sabit ni Alfante matapos uminom ng tubig. Seryoso namang umpo si na Romero at Cunanan. Aminado sila na wala silang magawa para pigilan ito at kung walang makakapigil rito ay may hirapan silang lumamang sa score ng mga ito. Wala na ngang ibang paraang maisip si Coach Eric kundi ang sumugal. Ricky, maglalaro ka uli. Depensahan mo si Castillo sa buong fourth quarter. Seryosong tinignan ni Coach ang binata sa mga mata nito. Naroon pa rin nga ang alinlangan pero dapat daw ay mawala iyon dahil kung hindi, kaya mo iyan Ricky. Nakangiting wika naman ni Alfante sa binata. Hindi ka namin papabayaan, tutulungan ka namin. Dagdag pa nito at nagtingi na ng lahat kay Ricky. Tumayo ka na riyan. Gusto naming manalo at huwag kang umaktong mahina. Seryoso namang sinabi ni Romero sa binata habang nakatingin sa ibang direksyon. Sa totoo lang, ang CLCC lang ang nakikita kong team na kaya nating talunin. Kaya gusto kong manalo kahit ito lang, kaya umayos ka. Dagdag pa nga ni Romero na bumalik na kaagad sa court kahit hindi pa nagsisimula ang fourth quarter. Pinalitan nga ni Ricky si C at nanatili si Coach Eric sa dalawang sentro niyang lineup. Tumayo na nga si Ricky at pinilit niyang mawala ang kabang nararamdaman. Nagpatuloy nga muli ang laro. Mas lumakas kaagad ang cheer ng CLCC dahil ito na ang huling quarter ng game. Dinipensahan kaagad ni Ricky si Castillo. Napangisi na lamang nga itong si Castillo dahil ito na uli ang gwardiya niya. Hindi mo na ako mapipigilan, sabi ni Castillo sa sarili at bigla nga niyang itinira ang bola ng harap-harapan kay Ricky Mendez. Nginisian din ni Castillo si Mendez bago tuluyang pumasok ang bola. Doon na nga mas lalong nagwala ang bench ng CLCC at ang mga supporters nito. Hindi mo ako kaya Ricky Mendez. Winika pa ng binata at bumaba ka agad ito para sa depensa. Isang 3-2 zone defense pa rin ang ginawa ng CLCC. Pagdating naman sa opensa ng Sisa ay isang 4 versus 5 ang mangyayari sapagat si Ricky ay walang maiitulong sa pagpuntos. Mabilis na double team si Cunanan nang subukan itong pumasok sa loob ng arko. Doon nga ay ipinasa niya kay Romero ang bola at ito naman ang na-double team ng kalaban. Ayaw nga nilang papuntusin ang dalawang scorers ng Sisa. Umalingaw-ngaw na nga lang sa jeep ang pagtapik sa bola ni Castillo mula sa kamay ni Romero. Nakuha kaagad iyon ni Michael Santos na agad sinundan ng kapatid nito. Napacheer lalo ng todo ang mga taga CLCC nang makitang si Mendez lang ang babantay sa players nila. Dakdakan mo uli Carl! Sigaw ng marami at naggisian ang magkapatid dahil iyon ang plano nila. Si Ricky naman inapalunok na lang. Kinabahan na siya pero nasa isip pa rin niya ang pagdepensa. Ipinasa na nga ni Michael Santos ang bola sa kapatid. Huli na rin para sa ibang players ng Sisa ang depensahan nito. Tumalo na ngang muli ng malakas si Carl. Si Ricky naman ay hindi malaman kung paano niya pipigilan ang ganitong players. Hindi niya alam kung paano niya nagawa kay Umali noong practice game ang bagay na iyon, pero dito ay hindi niya magawa ito.
Isang nakakabinging cheer nga mula sa mga taga CLCC ang dumagundong sa loob ng court. Kumalampag din ang board ng basket. Isang tagumpay na dunk na naman ang nagawa ni Carl Santos. Bumiti nito sa ring at pagkalapag ay pinagmasdan niya ang defender na si Ricky na napaupo na lang sa sahig dahil sa tindi ng lakas niya. Sumenyas pa nga si Carl Santos na tila ginilit ang leeg na sinabayan pa ng cheer ng mga taga CLCC. Ipinahiya na naman nga nito ang number 3 ang jersey ng Sisa na si Mendez. Doon na nga rin napatakbo ang mga kakampi nito. Tumawag ng muli ng foul ang referee laban kay Mendez na hindi na nga narinig dahil sa ingay sa loob ng gym. Pumasok din muli ang free throw ni Santos at napatawag na lamang ng timeout si Coach Eric. 64-76 na nga ang score pagkatapos noon. Nakita nga ng coach ng Sisa na down si Ricky dahil sa nangyari. Kakasimula pa lang ng huling quarter, pero kung ganito na kagad ang binat ay delikado sila. Isa pa, wala ring makapigil sa star player ng CLCC. Pre, okay lang yan. Sa sunod, huwag mo nang subukang pigilan si Carl. Malaki iyon, hindi mo kakayanin. Wika naman ni Alfante na tinapik-tapik ang balikat ng binatang si Mendez. Seryoso namang pinagmamasdan ni Nakunan na Tromero ang binata at napailing na lang sila. Ilabas niyo muna coach si Mendez. Hanggat ganyan niyan wala tayong magagawa. Suwestyon ni Romero at napatango na lang si Coach Eric. Ipinasok niya nga muli si Benjusi. Nagpatuloy na muli ang laro. Nakaramdam na nga ng hiya si Ricky sa coach nila at sa mga kasamahan niya. Palpakan laro niya. Patalo ang ginawa niya. Sorry coach. Mahinang sabi ni Ricky at napangiti na lang si Coach Eric. Baguhan ka pa lang Ricky, normal lang iyan. Pero marami pang laro. Marami ka pang matututunan. Wika ni Coach Eric na tinabihan na lang ang binata. Siguro nga, winless team pa rin ang team ko sa season na ito. Pero malay mo, makapanalo tayo ng laro sa ibang games. Nangiting wika pa ni Coach sa binata. Tinapik pa nito ang balikat niya at tumayo na para mag-focus sa game. Napatingin na nga lang sa kawalan si Ricky hanggang sa may kumulbit na kung sino sa kanyang likod. Hindi niya iyon pinansin sa pag-aakalang may nantitrip sa kanya, ngunit nang magsalita na iyon ay doon na niya nilingon iyon. Ricky. Tumambad niya kay Ricky ang kapatid ni Andre na si Andrea. Seryoso itong nakatingin sa kanya na tila ba may kinikim-kim na sama ng loob. Bakit? Naitanong ni Ricky at napalunok pa siya. Hindi pa tapos ang game. May oras pa oh. Wika ng dalaga na unti-unting umaliwalas ang tingin kay Ricky. Sabi nga ni Coach Ansay, napanood mo ba iyon? Napangiti si Andrea dahil alam niyang hindi iyon napapanood ni Ricky. Hanggat may oras, may pag-asa. Ngumiti ka Ricky. Masayang maglaro ng basketball, hindi ba? Hindi alam ni Ricky kung ano ang pinagsasabi ng dalaga. Pero sa hindi niya may paliwanag na dahilan, parang may kung ano sa kanyang sarili ang nagpakuyom ng kanyang kamao. Pero Andrea, mahina pa ako. Isa pa, papatalo ko lang ang team, nakita mo ba? Dadakdakan lang uli ako noong number 33 nila. Napatayo pa nga si Ricky para sabihin niyon at nahihiya rin siya sa dalaga dahil doon. So what? Yan na kung dakdakan ka uli ng player na iyon. Maaalis ba noon ang kagustuhan mo maglaro? Tanong naman ni Andrea. Nang mga sandali ring iyon ang paligid nga para sa dalawa ay tila naging sila na lamang. Ang kagustuhan mong manalo para sa team? Ang kagustuhan ng mga kasama mong manalo? Nagkatingin na ng dalawa. Ricky, nahihiya ka bang pagtawanan at mapahiya na makita ng babaeng gusto mo na nagkakalat ka sa court? Nakangiting tanong pa ng dalaga, pero kita sa mga mata nito ang kalaliman. Para kang sira kasi. Hindi mo ba alam na maraming beses ka ng pinagtatawanan dahil sa pagsali mo sa varsity? Pero naglaro ka pa rin. So ano pang dapat mong ikakaba? Nakita mo bang pinagtawanan ka ng mga kakampi mo kanina? Nakita mo bang pinagtawanan ka ni na Andriano? Sa lakas ng cheer sa loob ng gym, ang usapan ng dalawa ay tanging sila na lang ang nakakarinig. Hindi nila napapansin pero ang oras sa paligid nila ay tila tumigil na ang mga sandaling iyon. Tila tumigil dahil sa malumanay na musika na umiihip mula sa katahimikan ng hangin. Hindi kita pinagtawanan. Hindi nakakahiya ang ginagawa mo. Ang pagdepensa, gawain iyon ng magaling na player. Isa kang walang takot na defender, Ricky. Alam mo, matalino ka. Okay, marami pang ibang way para dumepensa. Kung alam mong disadvantage sa iyo ang height mo, why not kung gamitin mo iyon bilang strength mo? Mabilis ka, hindi ka pa pati pagod dahil ikaw lang ang nag-iisip niyan sira. Tinapik din ni Andrea ang balikat ni Ricky at iyon ang nagpabalik sa realidad sa binata. Doon ay hindi na niya napigilang ngitian ng dalaga. Andrea, pwedeng mag-request.
Biglang tanong ni Ricky sa dalaga habang nakangiti. Ha? Ano yun? Parang napatras naman si Andrea at kinabahan. Sampalin mo nga ako? Wika ni Ricky. Ala, ayaw ko, nakakahiya. Diyan ka na, maglaro ka na. Wika ng dalaga na biglang pinamulahan. Please, para magising ako, tsaka para makapag-thank you ako sa #1 fan ko raw. May halong biro ni Ricky at si Andrea ay mas lalong pinamulahan. Isang tunog nga ng pagsampalang umalingaw-ngaw sa bench ng sisa na naging dahilan para mapatingin ng marami roon. Si Ricky ay nabigla rin dahil hindi niya naman napaghandaan ang sampal ni Andrea. Napangiwi tuloy siya sa sakit habang si Andrea naman ay namula lalo at nahiya. Ricky, I hate you. Alis na ako. Ayusin mo ang laro mo. Pasimpleng bumalik na nga lang ang dalaga sa pwesto nito habang pinagtitinginan ng mga malapit doon. Nakayuko na nga lang siya para hindi makita ang reaksyon ng mga nakatingin sa kanya. Ate, anong nangyari? Tanong kagad ni Andre pagbalik ng dalaga sa kanyang pwesto. Wala, shut up. Walang iimik. Ang iimik, bubusalan ko ang bibig. Pasukladang wika ng dalaga sabay tingin sa pwesto ni Ricky. Pinakitaan pa nga niya ng kamao ang binata na nakatingin sa kanya. May napapansin talaga ako ate sa'yo. Wika pa ni Andre. Shut up. Sinamaan na lang ni Andrea ng tingin ng kapatid at ang mga kaibigan nito. Napatawag naman kaagad ang timeout si Coach Eric nang sabihin ni Ricky na gusto na niya uling maglaro. 72-80 ang score at may natitira pang 5 minuto sa game. Nakakasabay pa naman sila sa pagpuntos kaso hindi sila makahabol. Wala ngang ni isang salita ang lumabas sa bibig ni Ricky bagkos ay kalmado siyang bumalik sa loob ng court. Ramdam pa nga niya ang sakit sa kanyang kaliwang pisngi. Pero ayos lang daw iyon para sa kanya. Iyon daw ang magpapaalala sa kanya na may utang na loob siya kay Andrea. Sinulyapan pa niya ang pwesto ng dalaga at napangiti. Hindi ko sasayangan ang pagiging #1 fan mo kahit di totoo. Napacheer na naman nga mga taga CLCC nang maka-steal si Castillo. Kumaripas na rin kagad ang takbo ang magkapatid na Santos. Gaya nga ng inaasahan, target na naman nila si Ricky na nasa side na agad nila para sa depensa. Dakdakan mo na uli ka lang isang iyan. Oo nga. Ikinalma naman ni Ricky ang sarili. Imbis na sa ilalim ng basket magbantay ay bahagya siyang umabante. Doon na inalala niya ang 2 beses na ginawa ng magkapatid na Santos sa kanya kanina. Dito nga ay nakita niyang ipinasa na ni Michael sa kapatid ang bola. Nagsi-cheer din kaagad ang mga taga CLCC dahil dinepensahan na ito ni Ricky. Tumalo na ngang muli si Carl, ngunit sa pagkakataong ito ay naglaho kaagad sa kamay nito ang bola. Bago pa man tumalon ito ay na-steal na iyon ni Ricky Mendez. Hinabol din ng binata ang bola at pagkakuha ay ibinato niya ito kay Kunanan. Mabilis nga ring tumakbo si Ricky pabalik. Napacheer din ang mga taga-sisa dahil sa nangyari. Binasag nga ni Ricky Mendez ang ingin ng CLCC sa pamamagitan ng mabilis na pag-steal sa bola. Dinepensahan nga kaagad ni Castillo si Kunanan. Sinabayan ito si Kier ngunit bigla itong bumangga sa isa pang player ng sisa, si Mendez. Binigyan nga ni Ricky ng screen si Kunanan. Doon na nga ito dumiretso sa basket. Nagdalawang isip pa si De La Cruz na depensahan ito dahil malilibre si Alfante. Doon nga ay walang kahirap-hirap na inilagay ni Kunanan ng bola sa ring at pumuntos. 74-80. Isa pang nakapagpatahimik lalo sa mga taga CLCC ay ang pag-inbound ng mga ito sa bola. Na-steal iyon ni Ricky Mendez bago pa man ito mahawakan ni Castillo. Nasa isip pa rin kasi ni Ricky ang estilo ng laro ng CLCC. Palaging sa star player ang pasa ng mga ito sa inbounding. Isa pa, sa pag-steal niya ng bola ay ginagawa niya iyon mula sa kung saan. Iyon ay upang hindi mapredict ng kalaban ang kanyang gagawin. Pagkahawak nga ni Ricky sa bola ay ipinasa niya kaagad iyon sa paparating na si Romero. Doon ay sinambot ito ang bola at gumawa ng isang layup. Sinabayan pa nga ito ni De La Cruz, ngunit mas natahimik lalo ang mga taga CLCC nang matawagan ito ng foul na sinundan ng pagpasok ng bola sa basket. 77-80 ang naging score matapos maipasok ni Romero ang bonus free throw. Naging dahilan din iyon upang mapatawag ng timeout ang CLCC. Napakabilis nga ng mga pangyayari. Kanina lang kasi ay nasa CLCC ang momentum pero ng mga oras na iyon, nasa sisa na ito. Ang ilang mga manonood nga ay hindi mapigilang mapatingin sa player ng winless team na may number 3 sa jersey. Sa larungang iyon,
Ang apelyidong Mendez na may numero 3 ay tila nagmamarka sa mga fan ng larong basketball nang hindi namamalayan ng mismong player na si Ricky Mendez.